Mahabagin namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa oras na ito na iyong ipinagkaloob po sa amin, na sama-sama po muli kami na makinig at makapag-aral po ng iyong banal na salita. Sa panahon na ito po Panginoon ay maraming mga nangyayari sa aming buhay Kristiyano sa buong taon na ito po Panginoon. Ay naway patuloy niyo po, salamat po Panginoon na patuloy niyo po kaming iniingatan, ginagabayan sa aming buhay Kristiyano. May mga pagkakamali sa aming buhay pananampalataya, ngunit nariyan ka pa rin upang kami po ay gabayan, upang kami po ay turuan. Salamat din po Panginoon sa pagliligtas niyo po sa amin. Nagdana po ang iyong mahalagang dugo upang kami po ay maligtas. Salamat din po sa lahat ng ibinibigay niyo po sa amin na kalakasan upang patuloy po kami makapaglingkod po sa iyo. Sa darating po, Panginoon, na New Year Retreat, ay gabayin niyo po kami sa gawain na ito po upang magampanan po namin ang aming tungkulin upang maidaos po namin ang paparating po na New Year Retreat. Hinihiling po namin, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng magandang panahon upang wala pong balakid sa aming gawain sa iyong iglesia. May mga kapatiran man po na dumadaan sa kanilang buhay Kristiyano, mga pagsubok, kahirapan, sakit sa pangangatawan po, Panginoon. Tulungan niyo nawa sila na bigyan niyo po sila ng kaagarang kagalingan at kasagutan sa lahat ng mga nangyayari sa kanilang buhay pananampalataya. Huwag niyo po silang hayaan na bumagsak ng tuluyan sa pagtitiwala po sa iyo. Sa iyo lamang po kami lubos na nagtitiwala at umaasa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Okay, so ngayon po, ang sermon po ngayon ay reminders po ito para po sa ating mga Kristiyano at para din po sa mga bagong naligtas ngayong taon. Kaya sana ay yung talatang ito na pinapakita ko po sa inyo at babasahin po natin sa Biblia ay unawain po natin ang lahat ng bagay na binibigay po sa atin ng Diyos sa kanyang banal na salita. So buksan po natin sa Mateo chapter 1. Mateo po chapter 1. Verse 18 hanggang 25. Mateo chapter 1, verse 18 hanggang 25. So kung nariyan na po, babasahin ko po ito at sundan niyo lamang. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo nang sa Maria na kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose. Bago sila magsama, si Maria ay natuklasang nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Si Jose na kanyang asawa, palibhasa ay isang taong matuwid at ayaw ilagay sa kahiyan si Maria, ay nagpasya na lamang na kanyang hiwalayan ito ng lihim. Ngunit samantalang pinag-iisipan niya ito, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria na iyong asawa, sapagkat ang ipinaglihi niya ay mula sa Espiritu Santo. Siya ay manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Narito, magdadalang tao ang isang berhen at manganganak ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Nang bumangon si Jose mula sa pagkakatulog, ginawa niya ang pinag-utos sa kanya ng anghel ng Panginoon. Siya'y kanyang tinanggap bilang kanyang asawa. Ngunit hindi niya ito nakilala hanggang sa maipanganak nito ang isang lalaki na pinangalanan niyang Jesus. So ito po yung talata na pagbulayan natin ngayong umaga. So sa panahon po natin ngayon, sa oras na ito, so maraming tao ay busy para sa preparation ng Christmas season, di ba? So
Sa nabasa natin, so wala pong date o taon na ibinibigay po ito sa atin. Kaya dapat ay unawain po natin ito na ito yung ibibigay sa atin ng Diyos kung talaga bang 25 yung December 25 ba yung birthday ni Jesucristo. So ito po yung pag-aaralan po natin. Kasi para hindi po tayo maligaw, para hindi po tayo makapagpatuloy sa dati nating ginagawa. Kasi kailangan masunod po natin yung kalooban po ng Diyos at masunod natin yung kanyang sinasabi para po sa atin. Kasi minsan po ay nagkakamali tayo sa ating buhay, pananampalataya at yung ating paniniwala. So yung mga paniniwala po yan ay katang-isip lamang po ng tao. Kaya tayo noon ay nabubuhay po tayo sa mga malinturo ng ating mga ninuno. Kaya dapat po ay unawain po natin dahil sa harapan po natin yung salita po ng Diyos. Dahil sila po ay hindi po nila sinaliksik po yung salita ng Diyos. Kahit noon po ay may Biblia. Pero ay wala silang, hindi nila ito inalam ng mabuti. Kung talaga bang December 25, yung birthday ng Panginoong Jesucristo. Pero hindi natin sila masisi. Di ba po? Hindi natin sila masisi. Kaya ngayon po, nasa harapan po natin yung salita ng Diyos para maunawaan po natin kung talaga bang December 25 yung birthday ng Panginoong Jesucristo. Kaya tayo po mga Kristiyano ay dapat po maunawaan po natin ito ng lubos. Para ano po? Para hindi po tayo maligaw. Para tumahak tayo sa direksyon po ng Diyos. Kasi yun po yung kanyang kalooban para po sa atin, sa ating mga Kristiyano. Kaya nga po naunawaan po natin yung ating kaligtasan. Para ano po? Para sumunod po tayo sa Kanya. Sumunod tayo sa Kanyang kalooban, sumunod tayo sa Kanyang salita, at sumunod tayo sa Kanyang pinag-uutos po sa atin. Kagaya ng alam natin, pumarito po ang Panginoong Jesucristo sa sanlibutan para tayo lahat ay iligtas sa ating mga kasalanan. So habang nanatili tayo sa church, simula nang tayo naligtas, ito yung patuloy na makilala natin yung Diyos. Kung bakit nananatili tayo sa iglesia, kung bakit nananatili tayo sa church, kung bakit hanggang ngayon ay patuloy natin kinikilala po yung Panginoong Jesucristo. Dahil ito rin po ay isang kalooban ng Diyos upang na makilala natin siya ng tuluyan habang tayo po ay nanatili po dito sa sanlibutan. Kaya doon po sa 2 Pedro, tingnan natin. 2 Pedro. So, lagyan niyo po ng bookmark, itong Matthew chapter 1. 2 Pedro, chapter 3, verse 18. 2 Pedro, chapter 3, verse 18. So, kung nariyan na, basahin po natin ang sama-sama. Subalit lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at hanggang sa araw ng walang hanggan. Amen. So sabi dito, lumago kayo sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Kasi hindi pa po sapat yung pagkakilala natin sa Kanya, simula nang tayo ay naligtas. Pinakilala niya lang yung kanyang sarili kung bakit naparito po siya sa sanlibutan. Pinakilala niya yung kanyang sarili kung bakit siya ay namatay sa cross. Para po ito sa atin. Kaya sabi dito, lumago kayo sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoon, sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya hanggang ngayon, nananatili tayo sa church, nananatili tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos, nananatili tayo sa pag-aaral ng kanyang salita. Bakit? Dahil gusto ng Diyos na baguhin tayo sa baluktot nating pamumuhay noon, na maling pagkakilala natin sa Kanya. Kaya ngayon, ay sabi dito, lumago kayo sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Ganito ang nais ng Diyos para po sa atin. Kaya siya po ay nagsakripisyo para po sa atin, para ibigay yung kanyang sarili, buhay at dugo para sa ating mga kasalanan. Pero ngayon po, maraming mga tao na mali po yung pagkakilala nila sa Panginoong Jesucristo. Kaya ngayon, busy sila sa celebration. Busy sila sa pag-prepare. Di ba? May tinatawag pa, disperas po ba ngayon? 24? And then, mamayang hating gabi ay 25 na. Doon na po nila isa-celebrate po yung kaarawan.
Pero talaga bang nasa Biblia po yung 25 na kaarawan po ng Panginoong Kristo? Di ba? Wala po tayong mababasa. So ibig sabihin, hindi po ito pinapaalam sa atin ng Diyos kung kailan po siya ipinanganak. Di ba? Anong taon, araw, buwan. So hindi po ito nakalagay po dito sa Biblia. Di ba po? Kaya pinapaliwanag lang po dito kung paano siya isinilang. Pinapaliwanag po dito kung bakit siya ipinanganak po dito sa sanlibutan. Kaya balik po tayo dun sa main verse, sa Mateo chapter 1. Verse 18 po, babasahin ko. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo nang si Maria na kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose. Bago sila magsama, si Maria ay natuklas ang nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya ito po, si Maria ay nagdadalang tao sa pamamagitan po ng Espiritu Santo. Pero si Maria po ay nakatakdang ikasal kay Jose. Di ba po? Isang taong matuwid. Isang taong matuwid. Kaya dito ay makikilala natin po si Jose. Di ba? Lihim niyang tanggihan o iwanan si Maria. So hindi niya po ito ipinagkakalat. Lihim niya po itong iwanan. Dahil nalaman niya na buntis po si Maria. Di ba? Sino pong lalaki kaya na ang pag-iisip niya ay ganito. Di ba? So nakikita natin sa pamamagitan po ni Jose. Di ba? Ay isang babae na ikakasal sa kanya, nakatakdang ng ikasal, tapos nalaman niya na ito ay buntis. So maaari magtataka, sino ang ama? Tama po ba? Maaari magtataka ka kung sino ang ama niyan. Di ba? Marami pumapasok sa kanyang isip. Maaari. Kaya dito nakatakdang ikasal po silang dalawa, nalaman niya pong itong nabuntis po si Maria. Kaya verse 19, sabi po dito, si Jose na kanyang asawa, palibhasay isang taong matuwid at ayaw ilagay sa kahiyan si Maria. At nagpasya na lamang na kanyang hiwalayan ito ng lihim. Di ba? Lihim niya po itong hiwalayan. Bakit po? Alam natin yung batas po ng Israelita sa panahon po ni Moises. Kapag ang isang babae na nangangalunya, papatayin sa pamamagitan po ng pagbato. Di ba po? Kaya lihim niya po itong hiwalayan. Kasi ayaw niya mailagay sa kahihiyan si Maria. Di ba? Hindi siya chismoso, hindi siya chismosa. Di ba? Magaling po siya magtago ng lihim. Kaya ayaw niyang ilagay si Maria sa kahihiyan. Dahil yun po yung batas nila. Kapag ang isang Hudyo, isang Israelita na nangalunya, na walang asawa, siya po ay pagbabatuhin hanggang sa mamatay. Ganun po yung batas po nila. Kaya ayaw niya ilagay sa kahihiyan po si Maria. Magaling magtago po si Jose ng sikreto. Siya po ay isang halimbawa po ng mga Kristiyano na hindi marunong magsalita o maglabas ng lihim ng isang tao. Siya po mismo ay isang larawan. Kaya dito, mababasa po natin doon po sa Juan kung paano po yung batas po nila. Di ba po? Juan chapter 8. Tingnan po natin sa Juan chapter 8. So alam po natin yung kwento na ito. Ito po yung nahuli nilang nangangulo niya yung isang babae. Juan chapter 8, verse 4 at 5. So babasahin ko po. At sinabi nila sa kanya, Guro, nahuli ang babaeng ito sa akto na pangangalo niya. Sa kautusan ay ipinag-utos sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan. Ano ngayon ang iyong masasabi tungkol sa kanya? Di ba? Babatuhin ang isang babaeng nahuling nangalo niya sa pamamagitan po ng pagbato. Yun po yung parusa sa kanila. Yun po yung parusa sa kanila. Kaya ito po yung kinakatakutan ni Jose na ayaw niyang ilagay sa kahihiyan si Maria. Dahil ganito yung kanilang batas. Kaya nga po, ito yung paghatol din po ng Panginoong Jesucristo sa kanila. Kaya verse 7 hanggang 9, sabi dito, habang sila ay nagpapatuloy ng pagtatanong sa kanya, tumayo siya at sinabi sa kanila, ang walang kasalanan sa inyo
ang siyang unang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at isinulat ang kanyang daliri sa lupa. Nang ito'y kanilang marinig, ay isa silang umalis. Simula sa mga matatanda at si Jesus ay naiwang nag-iisa at ang babaeng nakatayo sa gitna. Di ba? Kaya po minsan, nagtuturo din po ito sa atin. Nagtuturo din po ito sa atin kung paano po tayo maghatol din sa ating kapwa. Di ba? Akala natin sila yung makasalanan. Pero tayo din po ay isang makasalanan. Kagaya po ito sa mga tao na umalis na sinabi po ng Panginoong Jesucristo, kung sino ang walang kasalanan ay batuhin ninyo siya. Tama po? Batuhin ninyo siya kung sino ang walang kasalanan. Pero sila po ay kanya-kanyang umalis at naiwan po ang Panginoong Jesucristo at ang babaeng nahuli nilang nangangalunya. Kaya hindi tayo pwedeng maghusga din po sa ibang mga tao na sila ay makasalanan, sila ay gumawa ng ganitong kasalanan. Diba? So, kailangan po ay kilalanin din po natin yung ating sarili. Kailangan kilalanin din po yung ating sarili na ako ba ay isang matuwid? Ako ba ay walang kasalanan sa harapan ng Diyos? Diba? Kagaya po tayo dati. Kaganito tayo. Kaya nga dapat tayo po mga Kristiyano ay ganito din po dapat yung pag-iisip. Kailangan wag tayong humusga sa ating kapwa. Diba? Kaya ang Panginoong Jesucristo po, ano pong sabi? Verse 11, basahin ko po. At sinabi niya, walang sino man, Panginoon. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hinahatulan, humayo ka na at mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Yes, huwag ka nang magkasala. Kaya simula nang tayo naligtas, alam natin na nilinis na po ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng ating mga kasalanan, humahayo dapat tayo ng huwag na tayong magkasala. Humayo na dapat tayo ng matuwid sa harapan po ng Diyos. Humayo na dapat tayo ng matuwid sa harapan po ng maraming tao. Bakit? Alam nila na ikaw ay Kristiyano, alam nila ay pinanganak ka muli, born again ka na. Nakikilala mo yung Diyos. At alam mo kung sino na po ang nabubuhay sa bawat isa po sa atin. Di ba? Kilala natin na ang Panginoong Jesucristo ang nagsakripisyo para po sa ating mga kasalanan. Para po sa ating mga kasalanan. Kaya nga po, dapat ganito po tayo. Lumakad tayo ng matuwid sa harapan po ng Diyos. Itong buong taon ba, naglingkod ba ako sa Diyos ng matuwid? Hindi ba ako gumawa sa Kanya ng kasalanan? Hindi ba ako nagkamali sa Kanya? So dapat, itong taon ay maisip natin kung ano na po ang nagawa natin sa Panginoon. Di ba? Lumakad ba ako ng matuwid sa harapan ng Diyos? Sumunod ba ako sa Kanyang alituntunin? O sa Kanyang utos? Sumunod ba ako sa Kanya? Kaya, kailangan lahat tayo ay lumakad ng matuwid sa harapan po ng Diyos. Kaya Kawikaan, chapter 11, verse 13, Kawikaan po. Chapter 11, verse 13, Kawikaan. Chapter 11, verse 13. So, basahin po natin ng sama-sama. Ang gumagalang, tagapagdala ng tsismis, mga lihim ay inihahayag, ngunit nakapagtatago ng bagay ang may espiritong tapat. Yes. Sabi dito, ngunit nakapagtatago ng bagay ang may espiritong tapat. Ako ba'y tapat? Tapat ba ako sa Diyos? Tapat ba ako sa kapatiran? Di ba po? Kung ikaw po ay may brothers and sister na alam mo yung kanyang sikreto na ikaw lamang po ang pinagsabihan, so dapat ay maging tapat ka sa kanya. Di ba? Maging tapat ka sa kanya, dapat marunong ka magtago ng kanyang lihim. Kung ikaw po yung pinagkakatiwalaan niya ng kanyang sikreto, hindi mo pwedeng ibunyag kahit kanino. Tama po ba? Yes, dapat po marunong po tayo magtago ng lihim, kagaya po ni Jose. Bakit? Si Jose, ayaw niyang ilagay sa kahihiyan si Maria. Ganon din po tayo. Kailangan yung kapatiran natin, yung brothers and sisters natin, wag din po natin silang ilagay sa kahihiyan. Tama po? Wag natin silang ilagay sa kahihiyan. Kasi kapatid po natin sila sa pananampalataya at kapatid po natin sila sa Panginoong Hesukristo. Lahat tayo ay iisa.
dapat po tayo ay magtago ng sikreto ng bawat isa. Ganun po dapat. Kaya kagaya po ni Jose, lihim po niyang itinago ang sikreto po ni Maria. Na ayaw niyang ibunyag. Ay si Maria ganito, nangalo niya, siya ay buntis. Di ba? Ayaw niya po itong gawin upang ayaw niya ilagay sa kahihiyan po si Maria. Kaya balik po tayo sa main verse, Mateo chapter 1 verse 20. Mateo chapter 1 verse 20. Babasahin ko po. Ngunit samantalang pinag-iisipan niya ito, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria na iyong asawa sapagkat ang ipinaglilihi niya ay mula sa Espiritu Santo. So yung anghel po ng Panginoon ay nagpakita po sa kanya, huwag kang matakot sapagkat ang ipinaglilihi po ni Maria ay anak ng Diyos. Siya ay isisilang ng isang lalaki. Siya ay magsisilang ng isang lalaki. Kaya sa panahon po natin ngayon, mahirap po paniwalaan. Di ba? Ang isang panaginip. Parang hindi totoo. Tama po? Parang hindi totoo ang isang panaginip. Pero sa pamamagitan po ni Jose, ang panaginip na nagpakita po sa kanya, yung isang anghel ng Diyos na nagsasabi, huwag kang matakot na tanggapin po si Maria. Huwag kang matakot na tanggapin po si Maria. Kaya dito, sabi po dito, huwag kang matakot na tanggapin si Maria na iyong asawa sapagkat ipinaglihin niya mula sa Espiritu Santo. So yun po yung anak po ng Diyos. Kaya dito po, kailangan po tayo sa panahon po natin ngayon ay mag-ingat po tayo sa mga panaginip. Di ba? Sa panahon po natin ngayon, may mga bulaang propeta. May mga bulaang Kristo na sinasabi, nanaginip ako. Pinag-uutos ako ng Diyos na ipangaral ko yung magpagaling ako. Pinag-uutos ng Diyos na pumunta ako sa ganitong lugar para magligtas ng mga kaluluwa. Magpagaling ng mga tao. Di ba? Sa panahon natin ngayon, maraming ganito. Maraming nagpakita sa kanila si Jesus sa panaginip, kaya sinusugo sila sa ganitong lugar para magpagaling. Pero doon po dapat tayo ay mag-ingat. Mag-ingat po dapat tayo doon. Kaya sa Jeremias chapter 29 po. Jeremias chapter 29. Jeremias chapter 29 verse 8 hanggang 9. Jeremias chapter 29 verse 8 at 9. Sabi po dito, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel, huwag kayong padaya sa inyong mga propeta at sa inyong mga manghuhula na kasama ninyo. Huwag kayong makikinig sa mga panaginip na kanilang napapanaginip, sapagkat kasinungalingan ang propesiya na sinasabi nila sa inyo, sa aking pangalan, hindi ko sila sinugo, sabi ng Panginoon. Di ba? Maraming ganito po sa panahon po natin ngayon na sinasabi, nanaginip ako, nagpakita ang Panginoong Jesucristo para sinugo ako sa ganitong lugar, para magpagaling at mangaral. Di ba po? Sabi po, huwag kayong maniwala. Ito po ay mga bulaang propeta. Sabi dito, sabi ng Panginoon, hindi ko sila sinugo. Di ba? Hindi ko sila sinugo. Kaya sa panahon natin ngayon, marami po ito. Dito nga lang po sa bansang Pilipinas ay marami na pong nangyayaring ganito. Kaya dapat po, tayo po mga Kristiyano ay dapat mag-ingat po tayo sa ganito. Mag-ingat po tayo. Dahil baka po tayo ay malinlang ng mga ganitong pagtuturo. Ng ganitong sinugo sila. Marami, nangangatok pa po sa bahay-bahay. Di ba? Maraming ganitong. Kaya nga po, si Jose po, ang panaginip po niya ay totoo po yun nangyari. Totoo po yun nangyari. Pero sa panahon natin ngayon, yung mga panaginip na nagsasabi sila ay sinugo, yun po ay mga bulaang propeta. Hindi po sila sinugo po ng Diyos. Kaya pinag-iingat po tayo. Sana yung talatang ito ay matanim po sa ating puso at isip upang hindi po tayo maligaw ng kahit
ng kahit sino. Kaya yung anghel po ng Diyos, patuloy po siyang nag-uusap kay Jose na alagaan si Maria, alagaan yung sanggol. Alagaan yung sanggol. Bakit po? Dahil siya po mismo ang magliligtas sa lahat po ng tao dito sa mundong ito. Dahil si Kristo, siya lamang po ang walang kasalanan. Kaya nga po doon sa babae, kanina, ay wala po siya, kahit po siyang walang kasalanan, hindi niya po binato po yung babae. Hindi po siya ganon mapanghusga. Hindi po siya mapanghusga. Kaya kahit sino, dapat ay wag nating husgahan. Wag po nating husgahan. Kaya sa Mateo chapter 2, verse 13 po, Mateo chapter 2, verse 13. Sabi po dito, na makaalis na sila, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita kay Jose sa panaginip na nagsasabi, bumangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina at tumakas kayo patungo sa Ehipto. Manatili kayo roon hanggang sabihin ko sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang siya ay patayin. Sa panahon na ito ay hinahanap po sila ni Herodes upang sila po ay patayin po yung sanggol. Diba? Patayin po yung sanggol. Bakit? Iniisip niya na itong sanggol na ito ay magiging hari ng mga Hudyo. Diba? Magiging hari ng mga Hudyo. Kaya, hinanap niya po ito ang sanggol. Hinanap niya po itong sanggol upang kanyang patayin. Kaya nga po, yung pantas na nagtanong po sa kanya ay naglihis po ng daan nung natagpuan nila ang Panginoong Jesucristo na ipinanganak sa sabsaban. Kaya lumihis sila ng ibang daan. Kaya nung hindi po bumalik yung mga pantas sa kanya upang ipaalam kung saan naroroon ang sanggol, doon po siya nag-isip na hanapin po itong sanggol upang patayin. Kaya nga po, hindi po natuloy yung pagpatay po sa Panginoong Jesucristo. Bakit? Sinabi ng anghel kay Jose na alagaan si Maria at yung sanggol. Kaya nga po tumakas po sila na dinala ni Jose yung mag-ina doon po sa Ehipto. Dinala po ni Jose. Kaya dito po, sa Matthew chapter 1, verse 19 at 20, sabi po dito, si Jose na kanyang asawa, palibhas sa isang taong matuwid, at ayaw ilagay sa kahihiyan si Maria, ay nagpasya na lamang na kanyang hiwalayan ito ng lihim. Ngunit samantalang pinag-isipan niya ito, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria na iyong asawa, sapagkat ipinaglihin niya ang mula sa Espiritu. Verse 22 at 23, nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Narito, magdadalang tao ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag sa kanya ay Emmanuel, na ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Kaya sinabi ng anghel ng Diyos, ito po ay si Gabriel. Yung anghel na ito ay si Gabriel na huwag kang matakot sapagkat sila po mismo, sinasabi po, manganganak ang isang birhen ng isang lalaki. Ang pangalan sa kanya ay tatawag sa kanyang pangalan ay Emmanuel. So dito po mismo ay sinasabi na huwag kang matakot. Di ba? Huwag kang matakot. Kaya tayo din po mismo, kung nalaman natin na hindi December 25, yung birthday ng Panginoong Jesucristo, huwag tayong mag-alinlangan, huwag tayong matakot na ipahayag kung ano po yung katotohanan. Kung ano po yung katotohanan. Kaya nga po, sinasabi po ni Maria, nung nakausap ng anghel si Maria, na mangyari sa akin ang ayon sa ibig mo. Kaya doon po sa Lucas chapter 1 verse 38, sabi, narito ako na alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita, na ayon sa iyong salita. Kaya tinanggap po ni Maria na gamitin yung kanyang bahay bata upang isilang ang Panginoong Hesukristo. Isilang ang Panginoong Hesukristo. Kaya ito po, yung verse 23 na ito, sa Matthew chapter 1, verse 23, ito po ay napropesiya na po ni Isaías.
So, tingnan po natin, Isaías chapter 7, verse 14. Isaías chapter 7, verse 14. Sabi po dito, kaya't ang Panginoon mismo ang magbibigay sa iyo ng tanda. Narito isang birhen ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki at kanyang tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Diba? Sa Matthew chapter 1 verse 23 at sa Isaías chapter 7 verse 14, ito po ay napropesya na po ni Isaías na ang isang birhen ay maglilihi. Ito po ay tinutukoy ni Propeta Isaías. So alam nyo ba kung anong paraan dinatnan si Maria? Dinatnan ng naglilibor? Alam niyo po ba kung saan siya dinatnan ng paglilibor? O yung pagsakit ng tiyan, paghilab ng tiyan? Ha? Sa bahay ng Sabsaban? So, tingnan po natin sa Lucas chapter 2. Sa Lucas chapter 2, verse 1 at 7. Verse 1 hanggang 7. Lucas chapter 2, verse 1 hanggang 7. Nang mga araw na iyon ay lumabas ang isang utos mula kay Augusto Caesar upang magpatala ang buong daigdig. Di ba? Buong daigdig magpatala. Ito ang unang pagtatala na ginawa ng si Quirino ay gobernador sa Syria. Pumunta ang lahat upang magpatala bawat isa sa kanyang sariling bayan. Umahon din si Jose mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret, patungo sa Judea, sa lungsod ni David na tinatawag na Bethlehem, sapagkat siya ay mula sa sambahayan at lipi ni David, upang magpatala kasama ni Maria na kanya magiging asawa na noon ay malapit ng manganak. Samantalang sila ay naroroon, dumating ang panahon ng kanyang panganganak. Diba? Habang nakapila sila, dumating na. Diba? Nananakit na siguro yung tiyan, humihilab na yung tiyan. Pero verse 7, at kanyang isinila ang kanyang panganay na anak na lalaki, binalot niya ito ng mga lampin at inihiga sa sabsaban sapagkat walang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Diba? So maaari habang nakapila sila, magpatala sila ng kanilang pangalan, ay sumasakit na yung tiyan. Diba? Humihilab na. Dinatnan si Maria ng panganganak habang nakapila. And then, walang tumanggap sa bahay panuluyan. Maaari ito ay puno na. Walang pwesto para sa kanya. O walang tumanggap para sa kanya. Di ba? Kaya naisipan na lamang po nila na ito ay dalhin doon sa kulungan po ng hayop. Dahil sa kulungan po ng hayop at doon po ipinanganak ang Panginoong Hesukristo. Kaya sabi dito, kanyang isinilang ang kanyang panganay na anak na lalaki, binalot niya ito ng mga lampin at inihiga sa sabsaban, sapagkat walang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Di ba po? Walang tumanggap sa kanila upang ipanganak ang Panginoong Hesukristo. Di ba po? So sa panahon po natin ngayon, kapag ang isang babae, kapag manganak na, nakaprepare na lahat. Saan manganak? Di ba po? Kompleto na sa gamit, malamot pa yung higaan. Di ba? Pero ang Panginoong Hesukristo, yung kanyang buhay, sa kulungan po ng hayop, siya ay ipinanganak. Kaya nga po, si Maria, habang nagtatala sila, doon na po nananakit o nagli-liver na po siya. Di ba? Nagli-liver na po siya. Habang nakapila, nagpapatala po sila kasama po ni Jose. Kaya nga po, sa sabsaban ipinanganak ang Panginoong Hesukristo. Wala pong hayop doon. Ibig sabihin, yung hayop, nasa labas. Di ba? Nasa labas. Kaya nga po sa Bethlehem, kapag dating ng December 25 o December, ay malamig po doon. Hindi po tagsibol. So, ibig sabihin, wala silang makain po sa labas dahil sa sobrang lamig. Kaya nga po yung pastol, sila po mismo maaga, kumukuha po ng pagkain para ilagay po doon sa kulungan po ng hayop. Kaya yung mga hayop, pagdating ng December, nasa loob po ng kulungan. Kapag doon po sa lugar ng Bethlehem. Pero December 25 nga po ba ang pinanganak ang Panginoong Hesukristo? Di ba po? Hindi po December 25. So bakit
bakit December 25 ang sineselebrate po ngayon? Bakit po December 25 sineselebrate po ang kapanganakan po ng Panginoong Hesukristo? Pero ayon po sa mga eksperto, ang buwan ng tagsibol sa Bethlehem ay Marso, Abril at Mayo. Marso, Abril at Mayo. Yun po mismo ang tagsibol po doon sa Bethlehem. So ibig sabihin, nasa labas po lahat ng mga hayop. Wala pong hayop po doon sa kulungan. Kaya nung unang panahon po, sa Europa, sa Middle East, December 25 po ang mahalagang araw para po sa mga pagano. December 25 ang mahalagang araw para po sa mga pagano. Sila po mismo ay sineselebrate po nila yung kanilang Diyos-Diyosan. Birthday po ito ni Mithras, Natalis Solis Invicti. Yun po mismo ay Diyos-Diyosan ng mga pagano. Diyos-Diyosan po ito ng mga pagano. Kaya nga po, si Emperor Constantine ay para maging popular po yung Kristyanismo, sinabi niya, ang birthday ni Jesus ay isabay na lang sa Diyos-Diyosan ng mga pagano. December 25. Isabay na lang, sabi ni Constantine, para isabay na lang yung birthday ng Panginoong Hesukristo. Kaya ang tunay na pangalan po niya, ni Constantine po, ay Flavius Valerius Aurelius Constantius. Sa madaling salita, Constantine. Sa madaling salita. Kaya hindi po December 25 ang birthday po ng Panginoong Hesukristo. So panoorin po natin ito, isang video. December 25 nga ba pinanganak si Hesukristo? Ayon sa mga eksperto, imposibleng pinanganak siya ng Disyembre dahil sa sobrang lamig ng winter sa Bethlehem, imposibleng ipinanganak siya sa isang sabsaban. Pinanganak si Kristo ng spring kung saan naglabasan ang mga hayop at mainit-init na panahon. Ito ay mga buwan ng Marso, Abril o Mayo. Kung taon naman ang pag-uusapan, 4 AD ang birth year ni Kristo, ang taon kung kailan namatay si King Herod. Bakit December 25 ang Pasko o selebrasyon ng kanyang birthday? Nung unang panahon sa Europa at Middle East, December 25 ang pinakamahalagang araw para sa mga pagano dahil ito ang araw ng pista ng Natalis Solis Invicti. Ito po ang birthday ni Mithras, ang Iranian sun god. Dahil ginusto ni Emperor Constantine na maging popular ang Kristyanismo, sinabay niya ang pagdiriwang ng birthday ni Jesus sa mahalagang kapistahang pagano. Kahit hindi December 25 po ang birthday ni Jesus. So nakita po ninyo, hindi po December 25. Kaya yung Diyos po, hindi mo pwede isama sa mga Diyos-Diyusan. Diba? Hindi pwede isama sa mga Diyos-Diyusan. Kaya yung Diyos po na buhay na ating pinaglilingkuran ay hindi po December 25 po yung kanyang birthday. Diba? Yun po ay kalooban ng tao, hindi po yung kalooban ng Diyos. Diba? Yung mga pagano po ay sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Nasa Biblia din po yan. Kaya dun po, sa unang Korinto, chapter 10, unang Korinto, chapter 10, verse 20, unang Korinto, chapter 10, verse 20, kunwari yan basahin po natin sama-sama. Unang Korinto chapter 10 verse 20. Hindi sinasabi ko na ang mga bagay na inihahanda ng mga pagano ay kanilang inihahandog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. At di ko ibig na kayo'y maging kasama ng mga demonyo. Yes. Kasi sila po ay sumasamba po sa mga Diyos-Diyosan. Yung mga pagano po ay sumasamba po sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nga sabi ng Diyos, kung tayo po ay ligtas na, dapat ay hindi po tayo sumamba sa mga Diyos-Diyosan. O hindi tayo makipagsalamuha o hindi po tayo maging katulad nila. Di ba? Huwag tayong maging kagaya sa kanila. Kaya dito sa sinasabi ko na ang mga bagay na inahandog ng mga pagano ay kanilang inahandog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. Hindi po sa Diyos. Kaya sila po ay sumasamba po sa mga Diyos-Diyosan.
Kaya kagaya ng nalaman natin, kagaya ng sinabi po ni Constantine na isinabay niya yung birthday ng Panginoong Kristo doon po sa Diyos-Diyosan ng mga pagano. Diyos-Diyosan ng mga pagano. Kaya sa panahon po natin ngayon, di ba? Sa panahon po natin ngayon, maraming sumasamba sa ganito. Di ba? Sa tingin po ninyo, sumasamba po ba sila sa Diyos o sa Diyos-Diyosan? Diyos-Diyosan. Anong sabi po dito? Ito po ay handog sa mga demonyo. Kaya sabi po dito, di ko ibig na kayo'y maging kasama ng mga demonyo. Ayaw ng Diyos na tayo po ay makisalamuha o tayo po ay makisama sa kanilang ginagawa. Tama po? Okay lang po na kapag pumunta po yung family natin sa bahay, maghanda tayo, wala pong problema. Kasi yun po ay family. Di ba? Para po sa kanila. Pero yung isi-celebrate po natin yung kaarawan ng Panginoong Kristo, dapat po tayo mag-isip. Talaga bang sa Diyos ito o sa Diyos-Diyosan? Di ba po? Yes, dapat po ay malinaw po ito sa atin. Kaya ngayon po, ay malapit na po matapos yung sinasabi nilang simbang gabi. Di ba? Malapit na po matatapos po yung simbang gabi. Kaya ito po, ay sila po ay hindi po sumasamba sa tunay na Diyos, kundi sila po ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, sa demonyo. Kaya nga po yung mga kabataan, bakit demonyo? Dito sinasabi. Yung mga kabataan, kapag pupunta sa church, paglabas, may mga riot, away, gulo. Tama po ba? Yes, wala pong espiritu ng Diyos doon. Bakit ganun pa rin yung kanilang pag-uugali? Di ba? Riot, gulo, away. Ganun po ang nangyayari. And then, sa mga matatanda naman, mamayang gabi, kakanta ng Holy Night. Di ba? Holy Night ba yun? Di ba? Hawak, alak, sigarilyong hindi maubos. Tama po? Yes. Holy Night po ba yun para sa Diyos? Hindi po yun Holy Night. Di ba? Hindi po yun Holy Night. So, yun po ay mali. Mali po. Kaya sa unang Korinto, chapter 12, verse 2. Unang Korinto, chapter 12, verse 2. Sabi po dito, alam ninyo na nang kayo'y mga pagano pa, inaakit at inililigaw kayo sa mga Diyos-Diyosan na hindi makakapagsalita. Di ba? Dati ganito tayo. Sumasamba tayo sa Diyos-Diyosan. Kagaya tayo ng mga pagano. Di ba po? Kagaya tayo ng mga pagano. Pero ngayon po, ay hinihiwalay na tayo ng Diyos. Sa Diyos na buhay, sa Diyos na Espiritu. Hinihiwalay na tayo ng Diyos. Kaya sabi dito, alam ninyo na nang kayo'y mga pagano pa, inaakit at inililigaw kayo sa mga Diyos-Diyosan at hindi makapagsalita. Di ba? Hindi makapagsalita. Kaya nga po, ayaw ng Diyos na sumamba tayo sa Diyos-Diyosan. Ayaw ng Diyos na ganun ulit ang gawin natin, kagaya na ginagawa po natin dati. Ayaw ng Diyos. Kailan po ba nagsama ang dilim at liwanag? Kailan po ba nagsama ang Diyos at ang demonyo? Di ba po? Lahat po ay hiwalay. Ganon din po tayo. Hinihiwalay na rin po tayo ng Diyos sa takbo ng sanlibutan ito. Hinihiwalay tayo sa mga maling tradisyon. Sa mga maling tradisyon. Hinihiwalay tayo. Kaya sa panahon po natin ngayon, sinasamba si Maria. Di ba? Patuloy sinasamba si Maria. Sa panahon po natin ngayon. Pero sinabi po ng Biblia, huwag kayo sumamba sa reyna ng langit. Di ba? Huwag kayong sumamba sa reyna ng langit. Kaya sa Jeremias chapter 7 verse 18, Jeremias chapter 7 verse 18, sabi po dito, ang mga bata ay namumulot ng kahoy at mga ama ng nagpapaningas ng apoy. At ang mga babae ay magmamasa ng masa upang igawa ng mga tinapay ang reyna ng langit. At sila'y nagbubuhos ng mga handog na inumin sa ibang mga Diyos upang ako'y kanilang ibunsod sa galit. Di ba po? Sabi po dito, upang igawa ng mga tinapay ang reyna ng langit. Para sila maghandog. Sa panahon natin, maraming naghahandog ng ganito. Di ba? Sa kanilang tinatawag na altar.
May tinapay, may merienda pa, kung ano yung kanilang handa. And then may alak, may sigarilyo. Kailan po ba nanigarilyo at uminom ang Diyos? Ha? Kailan? Di ba po? So, ito po ay hindi dapat. Kaya sa panahon natin, ganito po ang nangyayari. Kaya nga po, kaya tayo nanatili sa church at patuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos dahil hindi pa natin kilala ng tuluyan yung Diyos. Kaya habang nanatili tayo, ito yung takbo na gusto mangyari sa atin ng Diyos. Bakit? Bakit po? Dahil sa mga tradisyon, binabaluktot nila yung salita ng Diyos. Binabaluktot nila yung kalooban ng Diyos. Binabaluktot nila yung kautusan ng Diyos. Dahil sa tradisyon. Tinatakpan nila yung salita ng Diyos dahil sa tradisyon. Di ba po? Kaya dito, Marcos chapter 7, verse 13. Marcos chapter 7, verse 13. Marcos chapter 7, verse 13. So, kung na basahin po natin ito ng sama-sama. Marcos chapter 7, verse 13. Kaya't pinawawalang kabuluhan ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tradisyon na inyong ipinamana at marami pa kayong ginagawang mga bagay na katulad nito. Di ba? Pinawawalang kabuluhan ang salita ng Diyos dahil po sa tradisyon, sa pamamagitan ng tradisyon. Di ba? Yung Biblia po, ay marami silang dinadagdag, marami silang inaalis. Dahil sa maling tradisyon. Ayaw nilang sumunod sa kautusan ng Diyos. Ayaw nilang alamin o ayaw nilang sundin yung kalooban po ng Diyos. Kaya sa panahon po natin ngayon, ganito po yung kanilang ginagawa. Kaya dapat mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo. Dahil ang diablo, pinapakita niya sa ating mga mata kung ano ang mas maganda at kung ano yung kaakit-akit. Di ba? Sila masaya ngayon. Tama po? Masaya sila ngayon. Pero bandang huli, ang kasiyahan na yan ay puro paghihirap magpakailanman. Tandaan po natin. Di ba? Tandaan po natin na ang tradisyon na yan ay maling katuruan na hindi nila sinusunod ang ayon sa kalooban po ng Diyos. Binabaliwala nila yung salita po ng Diyos. Kaya dito, Colossus chapter 2. Colossus chapter 2. Verse 6 hanggang 8. Colossus chapter 2. Verse 6 hanggang 8. Dali na, basahin ko po. Sundan niyo lamang. Kaya't kung paano tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya, na nakaugat at nakatayo sa Kanya at matibay sa pananampalataya, gaya ng itinuturo sa inyo na sumasagana sa pasasalamat. Kayo'y mag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng pilosopiya at walang kabuluhang pandaraya ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa mga simulain ng sanlibutan at hindi ayon kay Kristo. Di ba po? Kaya kayo'y mag-ingat, baka sa inyo may bumihag sa pamamagitan ng pilosopiya at walang kabuluhang pandaraya ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa simulain ng sanlibutan at hindi ayon sa kay Kristo. Kaya sabi dito, dapat nakatayo tayong matibay, nakatayo tayong matatag, na dapat taos puso nating kinasasalamatan na ang salita ng Diyos na sa ating harapan ay ito ay tunay. Ito ay tunay na salita ng Diyos na dapat nating paniwalaan. Na dapat hindi tayo magbago. Di ba? Dapat maging matibay yung ating pananampalataya. Kaya sabi, mag-ingat kayo. Baka maraming bumihag sa inyo. Di ba? Pinag-iingat tayo ng Diyos. Alam na natin ang katotohanan. Alam na po natin kung paano isinilang ang Panginoong Jesucristo. Para saan? Para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nga po maaari, habang nakapila sila sa pagtatala po ng kanilang pangalan, ay hindi pinahihintulutan ng Diyos. Bakit? Di ba sa panganganak ay hinahabol sila ni Herodes para patayin ng Panginoong Jesucristo. Kung nagpatala sila, sa panahon natin ngayon kumpleto, address, saang barangay, saang city,
Di ba? Madali silang matunton kapag sila po ay nagpatala. Kaya hindi siguro pinahintulutan ito ng Diyos. Dahil yun po yung plan, napapatayin po yung Panginoong Hesukristo. Pero hindi po ito nagtagumpay. Hindi po ito nagtagumpay. Kaya dapat tayo po ay manatili sa katotohanan. Kaya dito, verse 20 hanggang 23, verse 20 hanggang 23, diyan pa rin po, Colossians chapter 2, verse 20 hanggang 23, kung kayo namatay nakasama ni Kristo mula sa mga simulain ng sanlibutan, bakit kayo nabubuhay na parang nasa sanlibutan pa rin? Bakit kayo nagpapasakop sa mga alituntuning, huwag humipo, huwag tumikim, huwag humawak? Ang lahat ng mga alituntuning ito ay masisira sa paggamit, palibhasa ay mga utos at mga aral lamang ng mga tao. Ang mga bagay na ito ay mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang ayon sa sariling kagustuhan, sa pagpapakababa at sa pagpapahirap sa katawan. Ngunit wala silang kabuluhan laban sa kalayawan ng laman. Di ba? Kahit anong sakripisyo nila sa mga Diyos-Diyusan, ito po ay wala pa ring kabuluhan. Di ba? Ito po sa darating na Marso, Abril, di ba? Sila po ay magpipinitensya. Di ba? Hindi pagdating itong December, ipapanganak na naman muli. Kaya sabi dito, lahat ng paghihirap na ginagawa nila sa kanilang pisikal na pangatawan, walang saysay sa harapan po ng Diyos. Walang saysay sa harapan ng Diyos. Kahit anong hirap nilang bit sila ng santo. Di ba? Walang saysay sa harapan ng Diyos. Nababasa po natin dito. Dahil sa mga alituntunin na gawa at hatahang isip lamang ng tao. Hindi ayon sa kalooban ng Diyos ang ginagawa po nila. Kaya dapat, maunawaan natin ito na hindi December 25 yung birthday po ng Panginoong Hesukristo. Nakuha po ba ninyo? Yes. Hindi po December 25 ang birthday ng Panginoong Hesukristo. Kaya balik po tayo, Matthew chapter 1. Kaya dapat ay baguhin natin yung ating pamumuhay Kristiyano na hindi pa tayo sumusunod po sa tradisyon ng mga tao. Yun po ay kaisipan lamang nila. Sariling isip para tayo ay sumunod. Para sumunod yung mga tao. Pero ito po, ang nababasa natin, ito po ay pagsunod sa Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran. Matthew chapter 1 verse 21, siya ay manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Yes, kaya isinilang ang Panginoong Jesucristo para po sa ating mga kasalanan. Para iligtas tayo doon po sa paghuhukom ng Diyos. Doon po sa paghuhukom ng Diyos sa impyerno. Kaya kailangan isilang ang Diyos para sa ating mga kasalanan. Di ba? Kaya nga, sila po ay sineselebrate nila yung birthday ng Panginoong Jesucristo. So dapat tayo po mga Kristiyano, i-celebrate mo kung kailan ka naligtas. Dahil yun po yung kaligtasan na ibinigay sa iyo ng Diyos. Yun yung kaligtasan na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Yun yung kaligtasan na dapat mong panghawakan. Di ba? Hindi po yung tradisyon po ng tao, kundi dapat yung kalooban po ng Diyos. Kasi bandang huli, ang Panginoong Jesucristo ang hari ng mga Kristiyano. Siya ang hari natin. Kaya hanggang ngayon, na habang narito tayo sa sanlibutan, siya pa rin dapat yung hari natin. Siya dapat ang sinusunod natin. Di ba po? Halimbawa, yung presidente, kung anong inuutos ng presidente, lahat ng tao ay sumusunod. Di ba? O may tukhang, kapag ikaw ay nahulihang may dalang epektos dyan, papatayin ka na. Kasi yun ang utos ng presidente. Pero dapat tayong sumunod sa utos ng Diyos. Dahil siya po ay makapangyarihan. Dahil siya po ang makapangyarihan sa lahat. Kaya dapat tayo ay sumunod po sa Kanya. Sa Lucas chapter 1, Lucas po, chapter 1. Lucas chapter 1, verse 31 hanggang 33. Lucas chapter 1, verse 31 hanggang 33. At ngayon,
maglilihi ka sa iyong sinapupunan at magsisilang ka ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siya sa pangalang Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Siya ay maghahari sa sambayanan ni Jacob, magpakailanman at hindi magwawakas ang kanyang kaharian. Sabi dito, siya po ay magiging hari, ang Panginoong Hesukristo. Di ba po? Kaya dito, tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay ng Diyos ang trono ni David, ang hari, katungkulan. Di ba? Kaya tayo po mismo, ang hari natin ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya dapat sa Kanya lamang po tayong sumunod. Hindi po tayo dapat sumunod sa takbo ng sanlibutan ito. Kung ano yung mga nakikita po natin. Bakit? Ang Panginoong Jesucristo po ay nagsakripisyo para po sa atin. Dapat alalahanin po natin ito palagi. Kaya Isaías chapter 9, Isaías po chapter 9, Isaías chapter 9, verse 6 hanggang 7. Isaías chapter 9, verse 6 hanggang 7. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang kanyang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghang-manghang tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ang paglago ng kanyang pamamahala at kapayapaan ay hindi magwawakas sa trono ni David at sa kanyang kaharian, upang itatag at upang alalayan ng katarungan at ng katuwiran mula sa panahong ito hanggang sa magpakailanman. Isasagawa ito ng sagisag ng Panginoon ng mga hukbo. Di ba? Sa atin ibinigay ang anak na lalaki. Upang ano po? Upang tayo ay iligtas. Ipamamahala at nakaatag sa kanyang balikat. Ang lahat ng ating mga kasalanan. Nakasalalay sa Diyos ang kaligtasan ng lahat ng tao dito sa mundong ito. Kaya nga nakaatang sa kanyang balikat ang kaligtasan ng lahat ng tao. Pero maraming taong ayaw paniwalaan ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Kundi sumusunod pa rin sila sa kalooban po ng tao, hindi sa kalooban po ng Diyos. Di ba? Ito yung prinsipe, ito yung hari ng mga Kristiyano. Magpakailanman. Kaya sabi dito, ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapangyarihan ay hindi magwawakas. Di ba? Magpakailanman sa trono ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng katarungan at ang katuwiran mula sa panahong ito hanggang sa magpakailanman. Ang pamamahala po ng Panginoong Jesucristo at ang pamumuno po niya ay magpakailanman. Walang hanggan. Walang hanggang prinsipe, walang hanggang kapayapaan. Di ba? Siya po ang prinsipe at hari ng mga Kristiyano. Kaya balik po tayo sa Matthew chapter 1, verse 24. Matthew chapter 1, verse 24. Basahin po natin. Nang bumangon si Jose mula sa pagkakatulog, ginawa niya ang ipinag-utos sa kanya ng anghel ng Panginoon. Siya ay kanyang tinanggap bilang kanyang asawa. Yes. Ito po sinabi po ng anghel ng Diyos na tanggapin mo si Maria dahil ang kanyang ipapanganak ay anak ng Diyos. Anak ng Diyos upang iligtas sa kasalanan ang lahat ng tao. Upang iligtas sa kasalanan. Kaya nga dahil mangyayari ang ganitong bagay, so inalalayan ni Jose, si Maria at ang sanggol hanggang sa lumaki. Dahil plano ni Herodes na patayin ito yung sanggol. Pero hindi po siya nagtagumpay. Kaya si Jose ay patuloy pong pag-aalaga sa kay Maria at sa sanggol. Kaya verse 20, Mateo chapter 2, verse 14. Mateo chapter 2, verse 14. Kaya't siya ay bumangon at dinala ang sanggol at ang ina nito ng gabing iyon ay pumunta sila sa Ehipto. Patuloy niya pong inalagaan nung sinabi ng anghel na umalis kayo
sa inyong tinitirahan dahil may magtangkang pumatay sa sanggol. Pumunta kayo sa Ehipto hanggang sasabihin ko sa iyo, pwede na kayong bumalik roon. Di ba po? Kaya dapat ay inalagaan niya po ng mabuti. Inalagaan niya po ito ng mabuti. Kaya nga po, ang Panginoong Jesucristo po ay si Jose at si Maria, dinala niya rin po ito doon po sa templo po ng Diyos. Kaya sa Lucas chapter 2, verse 22 hanggang 24, Lucas chapter 2, verse 22 hanggang 24. Babasahin ko po. Nang sumapit na ang mga araw ng kanilang paglilinis ayon sa kautusan ni Moises, kanilang dinala siya sa Jerusalem upang iharap siya sa Panginoon. Ito ay ayon sa nasusulat sa kautusan ng Panginoon, ang bawat panganay na lalaki ay tatawaging banal sa Panginoon. Sila'y naghandog ng alay alinsunod sa sinabi sa kautusan ng Panginoon, 2 bato-bato o 2 batang kalapati. Kaya doon po mismo, ang Panginoong Jesucristo po ay dinala sa templo po ng Panginoon. Dahil sa kautusan po ni Moises, ang lahat ng panganay ay dadalhin doon sa templo upang ihandog po dalhin doon sa templo ng Diyos. Dahil ito po sinasabi, ang bawat panganay na lalaki ay tatawaging banal sa Panginoon. Kaya nga po, lahat tayo na isinilang na born again, ay ang Panginoong Jesucristo po ang panganay natin. Ang Panginoong Jesucristo ang siyang nangunguna sa atin para tayo po ay sumunod po sa Kanya. Kaya dapat ay naunawaan natin kung paano isinilang ang Panginoong Jesucristo at kung bakit siya naparito po sa sanlibutan. Hindi po siya dapat ay ilayo na po natin yung pag-iisip natin na December 25, yung birthday ng Panginoong Jesucristo. Yun po ay isip po ng tao. Sila po mismo ang nagdedesisyon ng mga ito. Hindi po ito kalooban po ng Diyos. Kaya Mateo chapter 1 verse 25, Mateo chapter 1 verse 25, sabi po dito, ngunit hindi niya ito nakikilala hanggang sa may panganak nito ang isang lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Kaya noon, ay hindi po nila nakikilala ang Panginoong Jesucristo. Diba? Hindi nila nakikilala na anak ito ng Diyos. Diba? Nakikilala nila saan? Sa mga pisikal, sa mga ginawa ng Panginoong Jesucristo. Pero ayaw nilang paniniwalaan na siya po ay anak po ng Diyos. Pero tayo po, dapat alalahanin natin yung ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa atin. Alalahanin natin kung ano ang ginawa niya sa bawat isa po sa atin. Kung bakit siya namatay para sa atin. Di ba po? Kaya talagang dapat maunawaan natin na kung ano ang ginawa ng Diyos para po sa atin. Dapat maunawaan po natin ito. Kung tayo po ay may konsensya, kung may konsensya tayo, lahat ng mga bagay ay tanggihan natin. Tanggihan natin lahat ng mga bagay na baluktot sa pamumuhay ng isang Kristiyano. Kung nakukonsensya tayo na ang Panginoong Jesucristo ay namatay para sa akin. Tama po? Kung may konsensya tayo, dapat tanggihan natin yung mga maling hakbang o takbo ng ating pamumuhay. Kaya dapat alalahanin natin, sa buong taon na ito, ano bang ginawa ko para sa Diyos? Sa buong taon na ito, ano ba yung hanggang saan ba yung paglilingkod ko sa Panginoon? So dapat sa susunod na taon ay bigyan mo pansin yung pananampalataya, pamumuhay Kristiyano, at yung paglilingkod po sa Panginoon. Diba? Paglilingkod po sa Diyos. Kaya dapat ay alalahanin natin yung lahat ng sakripisyo po niya para po sa atin. Okay po? December 25 po ba yung birthday ng Panginoong Jesucristo? Hindi. Di ba? Birthday po yon ng Diyos-Diyosan ng mga pagano. Okay? So hanggang dito lamang po, lahat po tayo yumuko at manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa oras na ito na iyong ipinagkaloob po sa amin. Sa pagpapatuloy po Panginoon ng paglilingkod po namin sa iyo,
at magkaroon po kami ng All Saints Fellowship po mamaya kasama po ng iyong pinabanal. Naway, gabayan niyo po kami hanggang sa matapos po itong gawain. At naway, tulungan niyo po kami na maituwid namin ang mga baluktot na daan na aming nilakaran noon. Tulungan niyo kami, Ama, na sa harapan po namin ng iyong banal na salita upang kami po ay matuwid sa aming mga pamamaraan ng aming pamumuhay. Sa iyo lamang po kami lubos na nagtitiwala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesu Kristo, na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. So maraming salamat po.